saan ngayon. Live tayo ngayon sa langit. Kaya manalangin muna tayo. Can you close your eyes for a moment? And let's pray together. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito, sa pagkakataon na ma-recall po namin, Lord, lahat ng mabubuting bagay na ginawa niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na laging mag-submit sa iyong kalooban instead na yung gusto po namin ang masunod. Ipinapasa ko po namin sa iyo ang aming pag-aaral, ang aming pagbubulay-bulay. Lord, Banal na Espiritu, turuan niyo po kaming lahat. Nagpapakumbaba po kami at hinahayaan namin mapakinggan ka po namin sa umagang ito. Pinupuri ka po namin, Ama, at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Please be seated. Okay. So, again, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa mga teacher po na nandito. Okay, samahan niyo po ako habang kayo po'y nakatayo, nananalangin tayo na magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga batang ito. Okay, so going back, mga kapatid, mga anak, dahil grade 10 na kayo ngayon, next year ay tutungo kayo sa grade 11 and 12. Alam ko na masaya yung school year ninyo. Maraming problema, may problema kay nanay sa pagpasok, may problema kay tatay sa baon, tapos sa mga makita, minsan ayaw mong pumasok, minsan naman may mga... Pero tingin kayo dito sa akin lahat. At sa umagang ito, i-recall natin ano yung mga bagay na kapag kasi naging negative lagi ang ating pagtanaw, ay salamat na sabihin natin, pupunta na kami ng grade 11 and grade 12. Salamat sa Panginoon dahil lagi natin tandaan, kung meron tayong dapat ma-recall sa buhay, ang sabi ng John 10:10, pumunta ang Panginoong Hesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Alam nyo, may magandang plano tayo, kaya tayo nag-aaral. Tama? May magandang plano tayo. Ako, pinagplanuhan kong magpulis ako bago nung nag-graduate ako ng high school. Kaya lang hindi ako pwede. Bagsak ako sa height. Bagsak ako sa height kasi maliit ako eh. Pero nagtuturo ako ngayon ng mga pulis. Amen? So, ibig sabihin, behind your plan, God is a greater plan for us. Kaya nga sabi ng Bible in Proverbs 19:21, ang tao ang nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. It is the Word of God. Dahil sabi ng John 1:1, ang salita at ang Diyos ay isa. So if you believe God, you believe in the Word, kasi isa lang yan. Kaya kung mayroon kang dapat ngayon buksan ang puso mo at isipan, ang paniwalaan mo, hindi yung sasabihin ng ibang tao, kundi yung sasabihin ng salita ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo, hindi ka nilikha ng Diyos sa mundong ito para mataan sa buhay. Nilikha ka ng Panginoon para pagandahin, ayusin at lumagay sa direksyon ni Lord. Ginabayan ka niyang hindi bangungutin ka, hindi ka na naginip ng masama, tapos pagising sa umaga, ang gusto ng Lord, pasalamatan mo siya, pero anong gagawin mo? Dadamputin mo yung cellphone mo at sasabihin mo, good morning, jowa, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Nagkape ka na ba? Tapos si Lord, hindi ka na good morning sa Kanya, siya yung nag-iingat sa'yo, siya yung dahilan kung bakit nakatulog ka ng masarap, siya yung naging dahilan para maging payapa ang pamahinga mo. Hinihintay lagi ni Lord yun, mga anak. May kausap pa ba ako? Naintindihan? So ngayon, pwede ba tayong lahat pumikit? Wala silang makikita ngayon na nakamulat. Can you close your eyes? Pwede bang ituon nyo anak yung isip nyo sa Panginoon ngayon? Sige nga. Wala akong makikita nakamulat. Sige nga. Pwede bang kausapin mo si Lord ngayon? At sumunod kayo kay Pastor ngayon sa prayer? Taas natin kamay natin. Alam di ba ang yung kriminal, pinapataas ang kamay para pinapasuko sila. Pwede mo bang isuko yung buhay mo sa kay Lord ngayon? Pwede mo bang isuko yung pangarap mo ngayon kay Lord? Lord, may pangarap ako, pero Lord, yung gusto nyo, yung masunod sa buhay ko, hindi yung gusto ko po. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo mga anak. Taas natin kamay natin. Tapos pumili tayong lahat. Sabihin na, sumunod kayo kay Pastor sa oras na ito. Panginoong Hesus, sa oras po na ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali sa iyo. At ngayong umaga po ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Panginoong Hesus, sa oras po na ito, naniniwala po
na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para tubusin ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga nagawang pagkukulang. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging mabuting anak sa aking mga magulang. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na bumalik ako doon sa pangarap ko na makatapos ako ng pag-aaral. Tulungan niyo rin po ako na mabago ang aking buhay. Panginoong Hesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At simula po ngayon, ikaw na po ang aking Panginoon at kinikilala na aking tagapagligtas. Simula din po ngayon, uunahin kita kaysa sa aking barkada, kaysa sa aking pamilya. Panginoong Hesus, ikaw ang aking ipa-priority, hindi kita ihuli. Tulungan niyo po ako sa umaga po ito. Sa pangalan ni Hesus, ako na lang magpipray na. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sa mga kabatahang ito. Naniniwala kami, Lord. Kilala po ninyo ang mga pangalan nila. Kilala ninyo, Lord, ang tahanan nila. Sinabi nyo sa iyong salita, pati bilang ng buhok namin, alam po ninyo. Lord, lahat ng panalangin nila, narinig po ninyo. Inaahabiling ko po sila, Panginoon, sa iyo, na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. At wala kaming pinapayagan gawa ng dyablo, tirain ang kanilang kinabukasan. Lord, bigyan niyo po sila ng divine discernment para makita nila, Panginoon, yung quality ng magandang pangarap niyo para sa kanila. Kapag mali, Lord, hindi nila gagawin. Kapag tama, Lord, gagawin nila at susundin nila. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga kabataang ito. Pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, proteksyonan niyo po sila ng banal niyo pong dugo, bantayan niyo po sila ng mga anghel, at naniniwala kami, Lord, I declare it in Jesus' name. Sa kanilang pagpasok sa grade 11 and 12, makakatapos sila at walang maaksidente, Panginoon. Lord, matutupad ang lahat ng pangarap nyo sa kanilang mga buhay. Sa iyo ko po inahabilin ng mga kabataang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all, mga anak. Pagpalain kayo ng Diyos.